Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano tayo magkabit ng PNP sensor at saka NPN sensor. Bali ito na yung diagram niya guys, no? Pagkatapos natin ma-demonstrate ang ating PNP sensor, i-demonstrate din natin itong NPN sensor kung ano ang pagkakaiba nila sa kanilang connection. Kung makikita natin dito guys sa diagram, ito yung circuit breaker natin, no? Pag i-on natin itong circuit breaker guys, magkakaroon ito ng power supply. Itong power supply natin, no? Na ang input niya to 20 volts. Ito yung input niya to 20 volts, no? Tapos ang output naman niya ay 24 volts DC. Ito na siya, no? 24 volts DC. Ito yung to 20 volts, ito naman yung 24 volts DC para sa ating sensor. Kasi ang sensor natin, guys, kaya niyang makarry ang 10 to 30 volts DC. Itong sensor natin. So, pag 24 volts supply natin, kayang makarry ng ating PNP sensor. Tapos ang connection niya, guys, kung makikita natin, no? Ang brown wire, ito na yung brown wire natin, nakalagay sa positive sa ating 24 volts DC, no? Tapos, ang blue wire naman sa negative. Tapos, ang black wire naman, itong black wire natin, papunta ngayon sa ating A1, no? Kahit magkabaliktad ito, guys, walang problema dahil ang ginamit natin dito na relay ay non-polarized relay. Kahit magkabaliktad sa A1 or A2 mo malagay, walang problema yan. Kasi non-polarized yung 24 volts natin na relay na ating ginamit. Tapos ngayon, naglagay naman tayo sa relay natin ng normally open para i-trigger niya itong magnetic contactor natin. Ito kasi yung magnetic contactor natin, overload relay natin, ito na siya, no? Ito yung sensor natin na PNP sensor, normally open. Ito na siya, no? Ulitin ko guys, relay natin na 24 volts DC, ito na siya. Power supply natin, ang input to 20 volts, ito na siya. Ang output niya 24 volts DC, ito na siya, no? Magnetic contactor natin, ito na siya. Overload relay, ito na siya, no? Tapos circuit breaker natin, ito na siya. Ang sensor na ating ginamit dito guys ay proximity sensor, itong PNP sensor natin. Na ang ibig sabihin kahit ano, kaya niyang masense. Pakita ko muna sa inyo ang connection. Kung makikita natin guys, mayroon tayong tatlong cable dito. Ang brown cable natin nakalagay sa positive, ang blue cable natin nakalagay sa negative. Tatlo kasi ang wire ng sensor. Ang black naman papunta sa A1 ng ating relay na 24 volts, no? Tapos ang A2 ng ating relay papunta ngayon sa negative dahil PNP ang ating sensor. Kung makikita natin dito, yan na yung diagram niya. Kung makikita natin, no? Ang relay natin, ang brown cable, papunta sa positive. Ang blue cable natin, ito pala siya guys, ito yung blue cable natin, no? Ito yung blue cable natin, no? Kung makikita natin, ito yung blue cable natin. Tapos ngayon, ang A2, ang A1 naman sa ating relay, nakalagay sa blue cable sa negative. Kung makikita natin dito guys, no? Ilapit lang natin. Kung makikita natin dito guys, no? Ang A1 or A2, ilagay natin sa negative. Para makita natin. Ayun ang connection sa ating PNP sensor. I-on natin. Ayan, nagkakaroon siya ng power. Kung makikita natin dito guys, PNP sensor siya, no? Kung makikita natin, PNP sensor. 30 cm ang kanyang range, no? Kung makikita natin. I-try natin ngayon, gagana ito kahit ano, pwede niya masense. Yan, pag alisin natin, mamamatay, no, ang contactor natin. Kung makikita natin, no, pag alisin natin, mamamatay. Kahit ito rin, pwede rin ito makasense. Kung makikita natin, no. Ayan, no, kung makikita natin. Ito ay PNP sensor, guys, no. PNP sensor ito. Kung makikita natin, no. Yan. Kahit ano, guys, pwedeng masense nito, kahit kamay. Kahit kamay. Pwede niyang masense, no? Makikita natin. Ito ay PNP sensor, guys. Kahit ano, pwede niyang masense, no? Ito na yung diagram natin, guys, sa ating PNP sensor, no? Normally open. Ngayon, guys, itry natin to na ating kabitan ng NPN. NPN naman, no? NPN sensor naman ang ating ikabit. NPN. Ang NPN sensor, itong relay natin, dito naman nakakabit ito sa positive. Dito nakakabit siya sa positive. Kung makikita natin, no? Diyan naman nakakabit ang ating NPN sensor. Pareho din normally open. NPN sensor ito. Kaya lang, nawala na yung ano niya, marking niya dito. Pero tingnan nyo na lang sa picture, NPN sensor ito, guys. I-try natin ang connection nito. Ngayon, i-off muna natin to guys. Tanggalin natin ang connection dito. Ngayon, palitan natin ng NPN sensor. Ang brown, ilagay natin sa positive. Tapos, ang blue, ilagay natin sa negative. Lagay natin sa negative.
Tapos itong black naman, ilagay natin sa A1 or A2, walang problema kahit magkabaliktad dito. Dahil ang relay na ating ginamit, non-polarized. Ito namang A1 ng ating relay, ilagay naman natin to sa positive dahil NPN ang ating ginamit na sensor. Kung makikita natin, ganun pa rin ang connection natin, no? Ito naman ay sa NPN connection, no? Kanina kasi sa PNP, itong A1 nakalagay dito. Ngayon, dito naman sa positive nakalagay. Dati kasi sa negative nakalagay, no? Ngayon, sa positive naman ang ating NPN sensor. Ito na yung diagram niya, guys, kung makikita natin. Bali, pinalitan lang natin ng sensor. Tapos, i-on natin tong circuit breaker. Kung makikita nyo, guys, tingnan nyo. Diba? Kung makikita natin, ganun pa rin ang function niya, no? Walang pagkakaiba sa NPN at saka PNP. Ang pagkakaiba lang nila sa connection. Kung makikita natin, pareho lang ang function niya. Kahit ito rin, pwede rin makasense yan. Parang sa PNP sensor din. Ganun ang connection niya, guys. Ang magkakaiba lang sa connection nila, pero ang function ng PNP at saka NPN, pareho lang. Kung makikita natin. Tapos ito naman yung diagram niya, guys. Kasi marami kasi nagtatanong ng mga baguhan kung paano daw dapat ilagay sa contactor para makita daw nila. So yan na yung diagram natin, guys. Kung makikita natin, yan na yung diagram niya. Pag NPN, guys, positive connection ng A1. Pag PNP, sa negative nakakonect ang A1 natin, no? Ganun siya, guys, kung makikita natin. Ang ginamit natin dito na relay ay non-polarized relay. Ayan. Gagana siya. Kahit kamay, pwede rin mag-ends ang kamay. Yun siya, guys. Sana, guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.